Jiang Cheng, nandito na ako. Sisikapin kong magtrabaho para kumita ng pera. Para mabayaran ang operasyon ni Lola. Lola! Lola, gising po kayo. Hoy, ikaw na binibini. Huwag kang makialam ha. Ikaw na taga-probinsya. Hindi ka naman doktor. Kung masaktan mo siya, kaya mo bang bayaran? Tama. Niligtas mo siya, baka ang pamilya niya ay sisihin ka pa. Kahit na ano, ang hindi pagtulong sa nangangailangan. Hindi ko kayang gawin. Ikaw talaga. Maghintay ka na lang na ma-extort. Ay, tara na, tara na. Bilisan nyo, bilisan. Lola, gising ka na. Mabait na bata. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, malamang wala na ako ngayon. Lola, hayaan niyo po akong tulungan kayo. Anak, ano pangalan mo? Ilang taon ka na? May nobyo ka ba? Lola, ako si Su Xiaoyu, 23 taong gulang. Medyo mataba ako. Hindi ako gusto ng iba. Kaya wala pa akong nobyo. Hindi iyan mataba. Iyan ay may swerte sa mukha. Ay, ang apo ko, bata, gwapo, at mabait. Ipapakilala kita sa kanya. Ano, Lola? Ito, hindi yata maganda. Wow, si Captain Feng ay sobrang gwapo. Ang gwapo. Lola, ano ang problema? Xiaoxia. Lola, masakit ang puso ko. Pumunta ka sa Zurongcheng Road para iligtas ako. Lola, hintayin niyo ako. Darating na ako. Xiaoyu ang apo ko ay si Feng Jinshi. Siya ay bata at gwapo. Kahit na medyo malamig ang itsura. Pero ang ugali at kalidad ay tiyak na maayos. Lola, ang apo niyo ay napakahusay. Tiyak na hindi niya ako magugustuhan. Siya, ang gwapo naman niya. Ito ang apo ni Lola. Lola, okay ka lang ba? Tingnan mo, ito ang apo ni Lola. Gwapo, di ba? Sa tingin ko, bakit hindi ngayon magpakasal na kayo ngayon? Lola, huwag kayong magbiro sa akin. Di ba kanina kayo sabi ninyo masakit ang puso? Ano ba talaga ang nangyayari? Kakagaling lang ng atake sa puso ni Lola. Salamat kay Xiaoyu sumagip sa akin. Utang na loob ito. Dapat ipakasal sa kanya kung hindi ikaw na ang gumanti ng utang na loob para sa akin. Pakasalan mo si Xiaoyu. Lola, ang paraan ng pagganti maraming paraan. Pero ang pakasalan siya ay hindi pwede. Tama, Lola. Hindi naman ako nagligtas para may kapalit. At saka, mataba ako. Talagang hindi ako bagay kay Mr. Feng. Huwag, huwag, huwag. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Wala kang bagay o hindi. Nagkakilala lang tayo. Nakakilala pa lang. Medyo mabilis yata. Tumahimik ka. Xiaoyu, ikaw ba ay may pag-aalinlangan? Huwag matakot, nandito si Lola. Pagkatapos mong mapakasal dito, hindi ka magdurusa. Hindi, Lola. Lola, Mr. Feng. Sasagot muna ako ng tawag. Su Xiaoyu, sabi ng ospital, may nahanap na silang kidney donor para sa lola mo. Tinanggap ko na ang bigay kaya ni Zhao Dacheng. Basta maging masunurin ka bumalik at pakasalan si Zhao Dacheng, babayaran ko ang operasyon. Ikaw tumanggap ng bigay kaya. Ikaw na magpakasal. Ang operasyon ni Lola, hahanap ako ng paraan. Mahirap maghanap ng kidney donor. Kung palampasin ito, baka wala nang pagkakataon si Lola. Ano iyon? Hindi mo kailangang maging ganito kahirapan. Biro lang ni Lola. Papakasal ako. Pero, gusto ko ng 300,000 na bigay kaya. 300,000 ay kulang. At
bigyan ka ni Lola ng 1 milyon. Akala ko siya ay iba sa ibang mga babaeng focus sa yaman. Pero para lang pala sa pera, hindi pwede. Ayaw ko. Ay, Lola, okay ka lang ba, Lola? Lola, okay ka lang ba, Lola? Feng Jinchi. Kung hindi ka makipagrehistro, kasal kay Xiaoyu ngayon, hindi ako magpapa-check up, hindi iinom ng gamot. Ang operasyon sa puso, hindi ko nagagawin. Ikaw ay hayaan mo si Lola na. Magka-atake sa puso, mahulog sa harap mo. Huwag kang mag-arte. Ay, ikaw itong walang utang na loob na apo. Sige, papayag ako. Papayag akong magparehistro kasal sa kanya. Pero kailangan mong magpatingin sa ospital at magpa-opera. Hindi ko inakala, kakapasok ko lang sa lungsod. Nakapagparehistro kasal na sa isang napakaguwapong lalaki na kapagparehistro na. Ang mukha niya ay mas maliit kaysa sa akin ng isang ikot. Sa tingin ko, kailangan kong sabihin sa iyo. May gusto na akong iba. Ang pagpapakasal sa iyo, para lang kay Lola, para mapasunod siya sa operasyon. Kaya, ang bagay na ito, ayaw kong malaman ng iba. Ang ibig sabihin ni Mr. Feng, gusto mong itago ang kasal? Kapag okay na si Lola pagkatapos ng operasyon, maghihiwalay na tayo. Yung 30,000 na dowry, hindi mo na kailangang ibalik, ituring mo na lang na. Kapalit ng pagliligtas mo sa buhay ko. Sige, pumapayag ako. Pero, yung 30,000 na dowry, ibabalik ko pa rin sa iyo. Ayaw kong may utang na loob sa iba. Sa ganito, parang hindi ka naman taong naghihintay ng kapalit. Naku, malalate na ako sa trabaho. Kailangan ko nang umalis agad. Sandali, ihatid na lang kita. Hindi na, sasakay na lang ako ng bus. Ang bigat ng bag na ito. Hindi naman gaano. Hindi naman mabigat. Ihatid na lang kita. Mr. Feng, talagang mabuting tao ka. Yung babaeng gusto niya, siguradong maganda. Dito ka nagtatrabaho? Magaling ako magluto. Kaya espesyal akong kinuhang Konghai Airlines para maging jauday sa VIP Jedi Shi at maging cook. Sige, magsumikap ka. Uuna na ako. Mukhang isang taos pusong dalaga. President Feng, yung nakilala ninyong si Miss Xiao Wu noong nasa probinsya, may balita na. Nalaman ko na pumunta rin siya sa Longcheng, pero hindi pa sigurado ang eksaktong lokasyon. Sige, subaybayan mo agad. Ang sikip ng damit na ito, hindi man lang maisara ang butones. Supervisor Xiao, ang bait naman ni Captain Feng sa inyo. Binigyan kayo ng mamahaling branded bracelet. Magkaibigan kami mula pagkabata. Alam niyang gusto ko, kaya sa birthday ko, binigay. Okay ka lang? Pasensya na, okay ka lang? Supervisor Xiao, nasira ang bracelet na ito. Wala ka bang mata sa paglalakad? Ito ay limited edition bracelet ko, regalo ng boyfriend ko. Nasira mo, kaya mo bang bayaran? Ikaw ang hindi tumingin sa daan at bumangga sa akin. Sinaktan mo si Supervisor Xiao at matapang ka pang sumagot? Alam mo ba kung sino ang boyfriend ng Supervisor Xiao natin? Ang boyfriend ng Supervisor Xiao natin ay si Feng Jinchi, ang may-ari ng Sihai Airlines. Feng Jinchi? Hindi ba ito ang pangalan ng asawa ko na kakakasal ko lang? Anong sabi mo? Anong binubulong mo? Huwag mong sabihing ang pinuno ng kumpanya ng eroplano natin ang asawa mo? Talagang palaka na gustong kumain ng sisne. Tingnan mo ang taba-taba mong katawan. Nangangarap ka pa kay Captain Feng, hindi ka ba nagmumuni-muni? Kung karapat-dapat ka ba? Bakit ka nananakit ng tao? Anong magagawa mo? Sinaktan mo si Supervisor Xiao at nangangarap ka pa kay Captain Feng, suntok pa sa'yo ay magaan na buti nga. Kailan ako nangarap sa kanya? Sinabi ko lang na magkapareho ang pangalan. Hindi ko naman sinabi na si Ginoong Feng dito. At saka, ikaw naman ang hindi tumingin sa dinadaanan, binangga mo ako. At binaliktad mo pa. Sobra ka na. Sino ang nakakita? Sino ang nakakita? Kitang-kita ko na binangga mo si Supervisor Xiao. Sa tingin ko, pumasok ka sa Sihai Airlines para manligaw kay Captain Feng. Hindi ka man lang marunong magsuot ng damit. Ikaw, ang damit ko ay dahil hindi bagay ang size. Papalitan ko mamaya. Si Su Xiaoyu, di ba? Ang airline naming Konghai ay hindi pumapayag sa tulad mo na hindi nag-aalaga sa katawan. Hindi maayos ang kasuotan, marumi ang isip. Sibakin ka na. Tungkol sa bracelet ko. Kung ngayon,
Luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin mapapatawad. Wala akong kasalanan. Bakit ako hihingi ng tawad? May CCTV sa koridor. I-check natin. Malalaman agad kung sino ang may sala. Matigas pa ang ulo? Bitawan mo ako. Ngayon, kailangan mong humingi ng tawad kay Supervisor Xiao. Tigil. Kuya Jinji. Feng. Mr. Feng? Kapitan Feng, Ginoong Jinsi. Ikaw talaga. Kapitan Feng ay ang may-ari ng Aiming Airline. Ako iyon. Ano ito? Ginoong Jinsi. Siya ang bumangga sa akin. At hindi maayos ang pananamit. Ngayon, sumasagot pa sa amo. Pinapagalitan ko siya. Oo, Kapitan Feng. Si Su Xiaoyu ang bumangga kay Supervisor Xiao at matigas ang ulo, ayaw humingi ng tawad. Hindi ito kasalanan ko. Talagang ikaw ang bumangga sa akin. At saka mo pa ako sinisisi. Pinapaluhod mo ako. Ang damit ay mali ang sukat. Papalitan ko sa HR. Dahil magkaiba ang inyong mga sinasabi, panoorin natin ang CCTV. Ginoong Jinsi. Sa tingin ko, hindi na kailangan. Maliit na bagay lang. Pwede ko nang kalimutan. Hindi kailangan mong panoorin. Kung kasalanan ko, babayaran ko. Kung hindi, kailangan ninyo akong humingi ng tawad. Sige, panoorin natin. Secretary Lin, sa loob ng 10 minuto, ibigay mo sa akin ang CCTV sa labas ng VIP room. Opo. Supervisor Xiao, ano? Ang paliwanag mo riyan? Ako. Humingi ka ng tawad kay Su Xiaoyu. Sumulat ng 1,000 salitang paliwanag at iabot sa aking opisina. At ikaw, Liu Yan. Nanirang puri ka sa katrabaho. Sibakin. Kapitan Feng, humihingi ako ng tawad. Pakiuswag, huwag mo akong sisantehin. Hindi ako ang dapat mong tawaran. Su Xiaoyu, humihingi ako ng tawad. Patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Tama na muna. Huwag nang ulitin. Su Xiaoyu, pumunta ka sa opisina ko. Si. Hindi na. Masyado akong mataba. Kaya ko naman. Walang problema. Ang babaeng may kaunting laman ay maganda. Mr. Feng siya ay talagang kakaiba. Ginoong Jinsi. Bakit espesyal ang trato mo kay Su Xiaoyu? Hindi pwede. Kahit ano pa hindi pwedeng manatili si Su Xiaoyu dito sa tabi ni Ginoong Jinsi. Mr. Feng, tungkol sa lihim naming kasal, hindi ko ito ipapaalam sa iba. At hindi makakaistorbo sa taong gusto mo. Ngayon, tinawag kita. Dahil kay Lola, gusto niyang malaman ang trabaho mo. Salamat, Amo Feng. Magpapapagod ako sa trabaho. Kapag dumating si Lola, lulutuan ko siya ng masarap. Siguradong swak sa panlasa niya. Ipaabot ko sa kanya. May iba ka pa bang gustong sabihin? Hindi ko lang alam kung sino ang gusto ni Feng Jinchi ay si Xiao Rou ba talaga? Gusto mo ba si... Pasensya na, Mr. Feng. Hindi ko sinasadya. Aksidente lang talaga to. Ang pabigla-bigla. Parang si Xiao Wu. Ako si Xiao Wu. Ikaw si Xiao Qi. Pagkaalis mo, tandaan mo ako ha. Hahanapin talaga kita. Jinsi, magsisimula na ang meeting. Bilisan mo pumunta. Si. Kuya Jinsi, natanggal ang kurbata mo. Aayusin ko para sa iyo. Kaya pala, si Feng Jinsi pala ay gusto si Xiao Rou. Tama naman. Ako na pangkaraniwan lang. Paano ako makakapantay sa kanya? Su Xiaoyu, siya ay isang malaking CEO. Huwag kang mangarap ng ganyan. Magandang araw po, Gina. Sige, sige. Bibisita lang ako sa manugang kong babae. Hindi na kailangan ng malaking abala. Sobrang pansin. Umalis na kayo. Opo.
Ma'am, sino ka? Ito ay para sa aming kumpanya ng eroplano. VIP Lounge. Hindi ito lugar para sa iyo. Umalis ka na. Ikaw ang tagapamahala dito, di ba? Naghihintay ako kay Su Xiaoyu. Siya ay, Su Xiaoyu, kamag-anak mo ba siya? Talaga nga. Sa unang tingin pa lang, kamag-anak na mahirap galing probinsya. Hindi ito lugar para sa kung sino-sino na pwedeng tumambay. Umalis ka na agad. Lola, okay lang po kayo? Lola? Su Xiaoyu, siya ang lola mo. Talagang ang sinabi ko na masama ang loob mo. Daladala mo ang mga kamag-anak na mahihirap sa VIP lounge natin para makinabang lang. Hindi ka ba nahihiya? Xiaoru, sobra ka na. Sino ang pumayag na dalhin mo ang mga kamag-anak na mahihirap sa kumpanya? Mamaya darating si Feng Laofu rin. Kakagaling lang niya sa ibang bansa. Hindi para sa mga taga-probinsya na tulad ninyo na pwedeng mang-istorbo. Huwag kang puro taga-probinsya. Si Lola, Sa madaling salita, labis mong nilabag ang mga patakaran ng kumpanya. Ngayon, sisibakin na kita. sino ang maglalakas na sibakin si Su Xiaoyu? Ngayon ilalabas ko na ito. Hanggat nandito ako, walang makakapagpaalis kay Su Xiaoyu. Si Su Xiaoyu ay may mabuting puso. Masaya siyang tumutulong sa iba. Ikaw naman? Dahil ikaw ang supervisor, inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. Sa tingin ko, ang dapat tanggalin ngayon ay ikaw. Isang mahirap na kamag-anak mula sa probinsya at may lakas ng loob na pumunta sa kumpanya natin para mangdaya at magpanggap. Su Xiaoyu, huwag mong isipin na dati ay may espesyal na pakikitungo sa iyo si Captain Feng. Akala mo makakaangat ka. Isama mo ang mahirap mong kamag-anak at umalis na kayo dito agad. humingi ka ng tawad kay Lola. Pagsuway sa superior. Umalis na kayo ngayon din. Hoy, nasaan ang mga security guard? Sa VIP lounge, may dalawang manggugulo. Palabasin ninyo sila agad. Kayo, palabasin ang dalawang ito na nanggugulo at itaboy ninyo sila. Mamaya darating na si Madam Feng. Huwag hayaang makita niya sila at mairita. Lakas ng loob ninyo. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob. Huwag ninyong galawin si Lola. Mahina ang puso ni Lola. Kung may problema, sa akin na lang. Lahat ng ito, ako na ang bahala. Su Xiaoyu, sinasabi ko sa iyo, ikaw mismo ay lumabag sa mga patakaran ng kumpanya. Nagdala ka ng hindi empleyado sa lounge para kumain at uminom ng libre. Ngayon, kahit ano paman, kailangan mong umalis. Bakit kayo nakatanga? Gawin na ninyo. Palabasin ninyo sila. Huwag ninyong galawin si Lola. Walang galang. Sobrang walang galang ninyo. Bitawan ninyo si Lola. Alam ninyo ba kung sino si Lola? Tumigil! Lola, ayos ka lang ba, Lola? Lola, Lola. Ay, Kuya Jinji. Pinoproseso ko lang ang mga empleyadong lumalabag sa patakaran. Itong si Su Xiaoyu. Hindi lang siya sumusunod sa mga patakaran at regulasyon. Kanina pa niya ako tinulak. Ikaw yan! Ikaw ang nangaapi kay Lola. Kaya ko ginawa iyon. Oo nga. At pinaparatangan mo pa si Su Xiaoyu? Feng Jinchi, ito ba ang magaling mong empleyadong hinire? Hindi, Kuya Jinji. Ito si Su Xiaoyu, hindi siya sumusunod sa mga patakaran. Dinadala ang kanyang mga mahihirap na kamag-anak sa ating VIP lounge para makinabang ng libre. Gusto ko itong matandang babae na paalisin tapos tinulak niya ako. tingnan natin. Sino ang magtatangkang paalisin ang lola ko? Lola. Kayo. Po pala si Madam Feng. Ako. Hindi ko po alam na kayo pala. Hindi ko po sinasadya. Ayoko lang na ang mga taga-probinsya ay makaabala sa inyo. Kayo. Kayo po ba si Ginang Feng? Ako. Hindi ko alam na kayo pala. Hindi ko sinasadya. Ayaw ko lang na ang mga taga-probinsya ay makasagasa sa inyo. Taga-probinsya. Feng Jinsi, kayo, mga taga-airline, talaga namang magaling kayo. Hindi lang kayo nang huhusga sa itsura. Gusto ninyong paalisin ako, isang matandang babae, at tinawagan pa ang security para hulihin ako. At sa halip, ay inakusahan ninyo si Xiaoyu na nanulak talaga. Masama ang puso. Ginang Feng. Ako, sandali lang, hindi kita nakilala. Mali ako. At hindi ko naman kayo gustong paalisin. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin ninyo ako. Hindi ko dapat kayo itinulak, hindi dapat kayo ininsulto.
Ang dapat humingi ng tawad ay hindi lang ako, kundi pati si Xiao Yu. Kung hindi dahil sa kanya, pinrotektahan niya ako. Ngayon, ang matandang katawan ko ay masisira na sa inyo. Pasensya na. Ang dali-dali mong humingi ng tawad? Taos-puso ba ang paghingi mo ng tawad? Ngayon, itong matandang buto ko ay babaklasin mo na. Pasensya na. Ganyan ka ba mag-dismiss? Seryoso ka bang humihingi ng tawad? Pasensya na Su Xiaoyu. Madam Feng, hindi ko talaga sinasadya na maging dismissive sa inyo. Gusto kong tanggalin si Su Xiaoyu dahil sumagot siya sa nakatataas. Nilabag niya ang mga alituntunin ng kumpanya. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang supervisor. Xiaoro, sobra ka na. Ikaw mismo ang walang galang sa pagsasalita. Itinulak mo si Madam Feng. Sa tingin ko, sobra ka na kaya ako pumigil. Ginoong Feng, ang pagsagot sa amo ay problema ko. Handang-handa akong managot. Pero hindi ko naman iniisip na mali ang ginawa ko. Alam ko. Xiaoru manghusga sa itsura. Insultuhin ang matatanda. Baliktarin ang tama at mali. Bahagi ba iyan ng iyong tungkulin? Jinse. Mali ako. Hindi ako dapat manghusga sa itsura. Hindi dapat baliktarin ang tama at mali. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Jinse. Nagkamali ako. Hindi ako dapat humusga sa itsura. Hindi dapat akong magpalit ng tama at mali. Patawarin mo na ako ngayon. Isang paumanhin lang, tapos na, ang paghingi ng tawad na walang sincerity. Hindi ko tinatanggap. Xiaoqi, ikaw na, ang bahala dito. Ang nangyari ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag kay Xiao Yu. Jinsi, ikaw. Sana, isaalang-alang mo. Tayo, na magkaibigan mula pagkabata. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Alam kong mali ako. Hindi na ako ulit sa mga ganitong bagay. Gagawin ko ng maayos ang trabaho. Patawarin mo na ako ngayon. Kababata, hindi iyan dahilan para mang-abuso ka. Kukuhanin ko ang buong taon mong bonus. Pagsusulatan kita ng 20,000 salita ng paghingi ng tawad. Babasahin mo ito sa harap ng lahat. Kung may susunod na pagkakataon, mag-resign ka at umalis. At babalaan ko kayong lahat. Kung magpapakatanga kayo sa itsura ng tao, mang-api sa mahihina. Gamitin ang kapangyarihan para mang-api. Lumayas kayong lahat. Lumabas kayong lahat. Ginang, para sa asawa ng apo ninyo ang mga alahas na in-order ninyo ay naipadala na lahat. Ang yellow gemstone necklace ay ang tanging isa sa buong mundo. Kuya Jinsi, kailan ka nag-asawa? Ano? Nag-asawa na si Boss Feng? Ay, bakit ka nakatayo diyan? Bilisan mong isuot sa asawa mo. Ay, Lola, nagluto ako ng masarap para sa'yo. Malalagpasan na naman ito sa pagluluto. Tara, pumunta na tayo. Tinatago ba niya ako? Kaya ko sinabi, si Kuya Jinsi ay napakapihikan. Paano siya mag-aasawa ng isang mataba na tulad ni Su Xiaoyu, Kuya Jinsi? Sumunod ka sa akin. Napakataas ng pamantayan ni Jinsi. Paano siya magpapakasal sa isang mataba tulad ni Su Xiaoyu, Jinsi? Sumama ka sa akin. Pagsasalita ng masama sa matatanda, panlalait sa kasamahan, labis na ang ginawa mo ngayon. Ang mga babala ko dati ay hindi mo pinansin. Alam kong mali ako. Pero Jinsi, naghanap ako ng kakilala para makapasok. Sa Konghai Airlines, iyon ay para mas mapalapit sa iyo. Paano ka makapag-aasawa ng iba? Hindi kita nagustuhan kailanman. Ang pag-aasawa ay personal kong bagay. Kung gagawa ka pa ng hindi nararapat, hindi na kailangan na manatili sa Konghai Airlines. Naiintindihan mo ba? Umuwi ka na. Hindi ako susuko. Supervisor Xiao, ayos ka lang ba? Binabati kita. Simula ngayon, ikaw na ang asawa ng may-ari ng airline. Huwag kang mag-alala. Mamaya, libre ko kayo ng wedding candy. Huwag kayong mag-alala. Antayin namin iyan. Supervisor Xiao. Huwag kang mag-alala. Mamaya ay ililibre ko kayo ng candy ng kasal. Walang anuman. Naghihintay na kami Supervisor Xiao. Amo Feng, ang background ni Miss Su Xiaoyu ay naliwanagan na.
ang kanyang hinihinging bride price. Dahil ang kanyang lola ay may sakit na uremia. Kailangan niya ng pera para sa kidney transplant. Ah, ganun pala. Mukhang noong una ay mali ang aking pagkakaintindi sa kanya. Ang kuwintas, ako mismo ang magbibigay sa misis. Ang natitira, ibalik mo na lang sa opisina. Opo. Masarap. Mas masarap pa kaysa sa luto ng tagapagluto natin sa bahay. Xiao Yu ah. Ang galing mo namang magluto. Napangasawa ka ng apo naming si Xiaoxi. Talagang swerte niya. Lola, sobra naman po kayo. Ang munting si namin ay napakaswerte na nakuha ka. Talagang swerte niya. Lola, sobra naman po kayo. Basta po gusto ninyo, ayos na. Mag-usap muna kayo. Lalabas muna ako. Hindi na kayo aabalahin. Ji, Feng. Ako, Ito ay para sa iyo. Ji, Feng. Ito ay napakamahal. Hindi ko ito tatanggapin. Ito ay kaloob ng lola ko. Isuot ko na sa iyo. Anong ginagawa ninyo? Wala kaming ginagawa. Anong ginagawa nyo? Wala kaming ginagawa. Ano yung nangyari kanina? Bakit hindi ko napigilan? Si Su Xiaoyu, ang babaeng manloloko. Talagang inaakit si Kuya Jinsi. Talagang hindi siya dapat manatili sa kumpanya. Kailangan mag-isip ng paraan para tuluyan siyang paalisin. Para wala ng problema sa hinaharap. Anong ginagawa mo rito? Kuya Jinji, dumating na si Presidente Wang. Hindi ba sinabi mo, nakausapin mo siya ng personal tungkol sa partnership? Alam ko na. Narinig mo ba? May mahalagang bisita na darating. Bilisan mong maghanda sa kusina. Oh, pupunta na ako ngayon. Itong Black Gold VIP na darating ay mahirap alagaan. Nabalitaan ko noon, nag-terminate pa ng ilang empleyado. Ayaw ko siyang i-entertain. Su Xiaoyu, huwag ka nang mag-abala dito. Kami na ang bahala rito. Pumunta ka sa waiting room at hintayin si Presidente Wang. Su Xiaoyu, huwag ka na dito mag-abala. Sapat na kami dito. Pumunta ka sa silid ng panauhin at hintayin si Ginoong Wang. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ayos ka lang ba? Zhao Dacheng, ikaw pala. So Xiaoyu, ikaw nga talaga. Sa wakas nahanap na kita. Mahal, bakit ka nagtatrabaho dito? Sa wakas nahanap na kita. Ano bang sinasabi mo, Zhao Dacheng? Sino ba ang asawa mo? Binigyan ng tiyuhin mo ang aking bigay kaya. Ikaw nga ang asawa ko. Ngayon, kung hindi ka sasama sa akin para magpakasal, isusumbong kita sa estafa. Mahal kong asawa, aalagaan ka ng iyong asawa. Bitawan mo ako, Zhao Dacheng. Isusumbong kita sa panloloko. Mahal kong asawa, aalagaan kita ng mabuti. Bitawan mo ako, Zhao Dacheng. Wala kang pagkakataon. Bitawan mo ako. Su Xiaoyu, hindi ko inaasahan na ganito ka. Sino-sino bang karelasyon mo? Isang magandang sorpresa ito. Hindi ko inaasahan na si Su Xiaoyu ay may ibang lalaki. Buti naman. Kahit hindi ako kumilos, si Jinsi ay hindi na magkakagusto sa kanya. Ano bang kalokohan yan, Zhao Dacheng? Bitawan mo ako. Nag-iimbento ba ako? Ang tiyuhin mo ay tumanggap ng 100,000 piso na dote. Nakasulat na. Kailangan mong pakasalan ako. Huwag kang mag-alala. Ako ngayon ay empleyado ng Konghai Airlines. At personal na tanod ni Amo Wang na may itim na card. Aalagaan kita. Zhao Dacheng, hindi ako pumayag na pakasalan ka. Ang tiyuhin ko. Ang tumanggap ng dote mula sa inyo. Wala akong kinalaman diyan. Hanapin mo ang tumanggap ng dote. Zhao Dacheng,
Hindi ako pumayag na pakasalan ka. Ang tiyuhin ko, kinuha ang dote ninyo. Wala akong kinalaman. Kung sino ang kumuha ng dote, siya ang hanapin. Utos ng mga magulang, salita ng matchmaker. Kinuha ng tiyuhin mo ang pera ng dote. Kailangan mong pakasalan. Ikaw ay manugang ng pamilyang Zhao. Kailangan mong pakasalan ako. Wala kang magagawa. Supervisor Xiao, hindi ba ito ang kuwintas ni Captain Feng? Bakit hindi niya ito ibinigay sa iyo? Ito, ang kuwintas na ito. Hindi ba ito ang nais ibigay ng matandang ginang sa asawa ni Captain Feng? Baka, si Su Xiaoyu pala ang asawa ni Captain Feng. Ang mapapangasawa ni Jinxi, si Su Xiaoyu ba? Isang matabang babae mula sa probinsya. Paano siya magiging karapat-dapat kay Jinxi? Si Su Xiaoyu ba? Isang matabang babaeng probinsyana. Paano siya karapat-dapat kay Jinxi? Imposible. Su Xiaoyu, itong kwintas. Hindi naman siguro ikaw ang nagnakaw. Paano naman si Su Xiaoyu? Asawa ng kapitan? Tiyak na magnanakaw siya. Hindi ako magnanakaw. Hindi ko ninakaw ang kwintas na ito. Itong kuwintas na dilaw na hiyas. Pero ito ay custom-made sa buong mundo, iisa lang. Halaga ay daan-daang milyon. Kung hindi mo ninakaw, binili mo ba? O sadyang, ikaw ang nagpakasal kay Kapitan Feng, ibinigay niya sa iyo? Ako. Pumayag akong magsekretong kasal kay Feng Jinxi. Hindi ko masabi. Ikaw itong matabang probinsyana. Amoy mahirap. Paano naman asawa ni Kapitan Feng? Sa tingin ko, si Supervisor Xiao lang ang karapat-dapat kay Kapitan Feng. Siya dapat ang asawa ni Kapitan Feng. Sa madaling salita, hindi ako magnanakaw. Hindi ko ninakaw ang bagay na ito. Si Supervisor Xiao lang ay karapat-dapat kay Captain Feng, siya ang dapat na asawa ni Captain Feng. Sa madaling salita, hindi ako magnanakaw. Hindi ko ito ninakaw. Hindi mo ninakaw. Paano ito napunta sa iyo? Sa tingin ko, magnanakaw siya. Si Su Xiaoyu sa nayon na huling nagnanakaw. Saka palihim na tumakas. Siya ay isang tao na hindi maganda ang ugali. Pumayag siyang pakasalan ako ngayon, bumabalik siya sa kanyang salita. Sa tingin ko, ang kuwintas na ito, siguradong ninakaw niya. Zhao Dacheng, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kailan ba ako nagnakaw sa nayon? Lahat ng taga-nayon ay nagsasabi niyan tungkol sa iyo at matapang ka pa ring magsalita. Ngayon, tiyak na itaboy natin ang magnanakaw na ito. Bitawan mo ako. Pakawalan. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Tigil. Kuya Jinxi. Sir Wang. Ginoong Jinxi. Mr. Wang. Ano ang pinag-aawayan ninyo? Makinig kayong lahat sa akin. Konghai Airlines. Mula ngayon, bawal ng mga api kay Su Xiaoyu. Dahil akin siya. Ako ay kay Ginoong Feng. Tagapagligtas. Dati kong iniligtas si Lola Feng, kaya itong kwintas ay regalo ng pasasalamat mula kay Ginoong Feng. Yun lang. Siya ay dahil sa kasunduan ng lihim na kasal, kaya niya sinabi iyon? Oo. Itong kwintas ay regalo ng pasasalamat na ibinigay ko kay Su Xiaoyu. Bilang pasasalamat sa pagligtas niya sa aking lola. Mula ngayon, sino man ang magkalat ng maling haka-haka. Manirang puri kay Su Xiaoyu ay kalaban ko, si Feng Jinxi. Umalis na kayo. Balik sa inyong mga trabaho. Kung magkakagulo pa kayo, paparusahan kayong lahat. Paninira kay Su Xiaoyu ay katumbas ng pakikipaglaban sa akin, Feng Jinxi. Lahat, umalis na. Gawin ang kanya-kanyang trabaho. Kung magtitipon pa kayo at gagawa ng gulo, lahat ay parurusahan. Su Xiaoyu. Hintayin mo ako. Anong alis? Bakit? Ma'am Wang. Kailangan ninyo akong ipaglaban. Kinuha niya ang pera ng dote at tumakas. O ibalik ang pera ng dote o pakasalan mo ako. Mr. Feng, hindi ko inaasahan na ang pamantayan ng inyong airline sa pag-hire ay ganito pala. Nakumuha kayo ng isang tumanggap ng dote
at tumakas na may kahina-hinalang pagkatao bilang receptionist. Hindi po, nagkakamali kayo. Ang tito ko ay tumanggap ng dote mula sa kanila nang walang pahintulot. Hindi ako pumayag sa kasal na ito at hindi ako kumuha kahit isang sentimo mula kay Zhao Dacheng. Wala akong pakialam. Ang dot ay ibinigay na sa'yo. Tinanggap ng tito mo iyon ay parang ikaw ang tumanggap. O umuwi ka sa akin at magpakasal. O ibalik ang dote doblehin mo. Zhao Dacheng, may katwiran ka ba? Wala akong utang sa iyo. Bakit ako sasama sa iyo? Bakit ko babayaran ang iyong dote? Doblehin mo ang ibalik mo sa akin. Zhao Dacheng, may katwiran ka ba? Wala akong utang sa iyo. Bakit ko kailangang sumama sa iyo? Bakit ko babayaran ang dote mo? Tama na. Si Su Xiaoyu, ang aking lehitimong asawa. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ba tayo nagkasundo na hindi natin ilalantad? Paano siya nagsalita ng diretsyo? Ah, ganun pala. Siya pala ang asawa mo. Ano? Ano? Kasal ka na kay Su Xiaoyu? Siya. Taga-probinsya siya. Tumahimik ka. Ito ay 200,000. Ibinabalik ko sa iyo ang doble. Simula ngayon, huwag mo nang guluhin si Su Xiaoyu. Bawal kang magpakita sa amin. Ma'am Wang, ang iyong bodyguard ay nagsasalita ng walang katuturan. Ngayon ay iniinsulto pa niya ang aking asawa. Hindi lang questionable ang pagkatao. Marahil, hindi rin maprotektahan ng employer. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Sinizante ka. Bibigyan kita ng sahod gaya ng dati. Umalis ka na. Hindi rin kayang protektahan ng employer, di ba? Ano po sa tingin ninyo ang dapat gawin? Sinizante ka. Babayaran pa rin kita ng sahod. Umalis ka na. Peng Jinsi. Su Xiaoyu. Maghintay kayo sa akin. Ang kahihiyan ngayong araw na ito, tiyak na maghihiganti ako. Mr. Feng, salamat. Muli mo akong tinulungan. Ito ay dapat kong gawin. Kung hindi, dahil sa lihim, nakasal. Hindi ka magkakaroon ng ganitong karaming problema. Hindi. Naku, bakit umiiyak ang aking dudu? Ito ang VIP reception room. Kanina lang. Bakit bigla kong naisipang ipahayag na kasal na kami ni Su Xiaoyu? Pero kasunduan lang naman itong lihim na kasal. Dudu, anong nangyari sa'yo? Dudu, ano ang problema sa mga kusinero ninyo? Lalong lumalala, hindi na tama, kahit isang putaheng gusto ng bata, hindi nila magawa. Mr. Wang, ginawa ng aming kusinero maraming plato ng pagkain para sa bata, pero hindi kumain ang bata. Wala na talaga kaming magagawa. Kaya, kailangan ninyong mag-isip ng solusyon agad. Ma'am Wang, gumawa ang aming chef ng ilang plato ng pagkain pambata, pero hindi kumain ang batang Ginoo. Wala na talaga kaming magawa. Sa madaling salita, kailangan nyo akong bigyan ng paraan agad. Kung hindi nyo magawa ang pagkain na gusto ng bata, kanselahin ko agad ang inyong premium black gold card ng airline. Hindi nyo kayang gawin ang ganitong maliit na bagay. Mukhang ang partnership natin ay hindi na matutuloy. Pakikipagtulungan. Hindi pwede. Hindi maaaring maantala ang trabaho ni Feng Jinshi. Ma'am Wang, huwag kayong mag-alala muna. Siguro maaari akong sumubok. Gagawin ko ang lahat para makagawa ng pagkain na gusto ng batang Ginoo. Ikaw, isang mataba na babae galing probinsya, karapat-dapat bang magluto para sa batang Ginoo ni Ma'am Wang? Kung sakaling masama ang epekto sa katawan ng bata, kaya mo bang panagutan? Ma'am Wang, ang babaeng ito ay malinaw na isang hindi pumipili ng kahit ano, kaya siya tumaba. Anong masarap na pagkain ang kaya niyang gawin? Mas magaling pa si Supervisor Xiao. Siya ay isang nangungunang Western chef. Ang Western food ay mas masustansya kaysa Chinese food. Hayaan natin si Supervisor Xiao ang gumawa. Tiyak na magagawa niya. Ang Chinese food ay may 5,000 taon na kasaysayan. Hindi naman ito mas mababa kaysa Western food. Ang kanlurang pagkain ay mas masustansya kaysa sa inchik. Hayaan si Supervisor Xiao na gawin ito. Siguradong kaya niya. Ang inchik na pagkain ay may 5,000 taong kasaysayan. Hindi naman ito mas masahol kaysa sa kanlurang pagkain. Tama na. Ang inchik na pagkain ay magaspang at mamantika. Mas mainam na si Supervisor Xiao ang gumawa ng kanlurang pagkain para sa mga bata. Su Xiaoyu, walang kakayahan. Magiging katawa-tawa ka lang. Kapag napatunayan ko ang aking kakayahan at maibalik sa airline ang malaking pagkalugi, tiyak na magugustuhan ako ni Jinsi. Bakit iniisip ng lahat na mas masahol ang inchik na pagkain kaysa sa kanluran? Ang husay ni Supervisor Xiao ay talagang profesional. Ang steak na ito ay mukhang masarap. Siguradong magugustuhan ito ng binatang iyon.
Hindi tulad ng iba, at to! Isang galing sa probinsya, bastos at mataba na babae. Malamang, hindi pa nga nakikita ang hitsura ng kanlurang pagkain. Pero sa tingin ko, ang steak na ginawa ni Supervisor Xiao ay sobrang luto, sobrang mantika, hindi talaga angkop sa tiyan ng mga bata. Delikado ang tiyan ng mga bata. Hindi bagay ang ganito kamantika na pagkain. Masyadong malakas ang apoy. Masyadong maraming mantika. Hindi talaga bagay sa tiyan ng bata. Mahina ang tiyan ng bata. Hindi dapat kumain ng masyadong mamantika. Ang anak ni Amo Wang, halatang masama ang tiyan. Mahina ang tiyan. Kailangan kong gumawa ng isang mangkok, mild na red bean, at yam na lugaw, at isang malambot na steamed egg, at carrot patty. Mabuti sa tiyan at madaling matunaw. Tigilan mo na ang pagiging negatibo. Naiinggit ka lang. Hindi mo matanggap si Supervisor Xiao. Mas magaling siya sa'yo. Hindi mo alam ang mabuti. Amo Wang, tapos na ang western food para sa bata. Malambot ang steak at hindi oily. Bagay para sa young master. Sige, salamat sa abala. Tingnan mo, sino ba ang nagsabing bawal sa young master ang steak? Ang sarap ng kain niya. Ano ba itong ginawa ninyo? Bakit sumuka ang anak ko sa pagkain? May problema ba iyong western food mo? Kung may mangyari sa anak ko kahit kaunti, hindi kita patatawarin. Ano ba itong ginagawa ninyo? Bakit nasusuka ang anak ko pagkatapos kumain? May problema ba sa western food mo? Kung may mangyari sa anak ko, hindi kita patatawarin. Pananagutan ko ang buong responsibilidad ng airline ninyo. Hindi po, General Manager Wang. Walang problema ang western food ko. Sariwa ang mga sangkap. At tamang-tama ang pagkaluto. Pero, hindi ko alam kung bakit nasusuka ang binibini. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Kung may mangyari sa bata, hindi kita palalampasin. General Manager Wang, sa tingin ko, hindi sa western food ang problema. Malamang ay masama lang ang tiyan ng binibini at hindi kaya ang mamantika na pagkain, kaya siya nasusuka. Ganito na lang, gagawa ako ng magaan na pagkain na pampalakas ng tiyan. Siguradong hindi maaapektuhan ang binibini pagkatapos kumain. Ano sa tingin ninyo? Pwedeng bigyan ako ng pagkakataon? Hindi na kailangan. Ang Chinese food ay laging mamantika at maalat. Masama na ang tiyan ng anak ko, lalo lang lalala kung kakain siya niyan. Tama nga, kahit si Supervisor Xiao ay hindi nagtagumpay. Bakit ka nakikialam? Gusto lang magpansin, pag may nangyari sa binibini, ikaw ang responsable. Kahit si Supervisor Xiao ay hindi pwede. Ano bang pakialam mo? Gusto lang magpakitang gilas. Pag nagkaproblema ang binata, ikaw ang mananagot. President Wang, kaya kong panindigan. Ang kakayahan sa pagluluto ni Su Xiaoyu ay walang problema. Para sa akin, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Bigyan niyo ng tsansa ang airline namin. Sige, President Feng, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero sabi ko sa'yo, kung ang lulutuin mo ay ipakakain sa anak ko at may kahit anong hindi maganda, hindi lang ikaw ang pananagutin ko, kundi pati ang buong airline ninyo ay magbabayad. Salamat, President Wang. Huwag po kayong mag-alala. Gagawa ako ng pinakamagaan at pampalusog sa tiyan na pagkain. Siguradong magugustuhan ito ng binata. Mukhang may itsura naman. Hemp. Nagpapanggap lang, naghihiwa at nagluluto lang. Kunwari, sobrang profesional. Tumahimik ka. Malay ko, mayroon pa siyang ganyang kahusay na aspeto. Wang Zong, handa na ang pagkain. Malambot at mabuti sa tiyan ang red bean at yam na lugaw. Ang carrot patty ay napakalambot din. Napakaangkop para sa bata. Kung gusto ninyo, ako na ang magpapakain sa batang master. Siya? Sabi ko na nga ba, yung ginawa mo ay hindi pwedeng kainin. Sadyang ginawa mo bang sira? Sumakit ang tiyan ng batang master. Kaya mo bang bayaran? Sabi ko na nga ba, yung ginawa mo, hindi naman pala pwedeng kainin. Sadyang ginawa mo bang masama yan?
Nasira ang tiyan ng anak ng amo. Kaya mo bang panagutan yan? Ginoong Feng, para sa akin, mas mabuti nang tanggalin na si Su Xiaoyu para hindi madamay ang ating airline. Oo nga, Jinxie. Si Su Xiaoyu ang may kasalanan. Nagpilit siyang magpakitang gilas. Ngayon, ang anak ni President Wang ay sumasama ang pakiramdam. Kung makakaapekto ito sa reputasyon ng airline, hindi natin kayang isipin ang mangyayari. Sabi ko na nga ba, anong klaseng pagkain yan? Sinabi ko nang wag mong subukan. Kung may mangyari sa anak ko, panagutin kita ng buo. Ma'am Wang, kumalma ka muna. Ginawa ni Su Xiaoyu yan para sa ating airline, para magluto para sa bata. Lahat ng kahihinatnan at pananagutan ng ating airline. Kumalma ka. Paano ako magiging kalmado? Ang bagay na ito ngayon, o tanggalin mo siya, o iboboykot ko ang inyong Konghai Airlines, at i-expose ko kayo sa publiko. Jinxie, sinabi na ni Ma'am Wang yan. Para sa reputasyon ng airline, hindi mo na dapat ipagtanggol si Su Xiaoyu. Tanggalin mo na siya agad. Huwag mong hayaan na ang maliit ay makasira ng malaki. Kuya Jinxie, dahil sinabi ni President Wang, para sa reputasyon ng airline hindi mo na maaaring protektahan si Su Xiaoyu. Tanggalin mo na siya agad, huwag mong hayaang mawala ang malaki dahil sa maliit. Ayokong madamay si Feng Jinxie. Gusto ko pa kumain. Masarap. Mukhang mahilig si Dudo sa luto ni Su Xiaoyu. Pasensya na, Miss Su. Kanina, sobra akong na-excite. Salamat talaga sa iyo. Walang anuman, President Wang. Alam ko, nag-aalala ka lang sa anak mo. Sa totoo lang, may Chinese food na may 5,000 taong tradisyon. Ang Chinese food na magaan, hindi lang balanseng nutrisyon, kundi mabuti rin sa tiyan, angkop sa lahat ng edad, hindi ito mas mababa sa Western food. Tama. Tama, President Feng. Si Miss Su ay bihirang talento. Magaling magluto, mabait din dapat mong pakitunguhan siya, nang maayos dapat mo siyang bigyan ng magandang posisyon. Ang aming kumpanya ay laging malinaw sa gantimpala at parusa. Simula ngayon, ibababa si Xiao Rou bilang ordinaryong receptionist at itataas si Su Xiaoyu bilang espesyalista na siyang mamamahala sa pagtanggap kay President Wang. Salamat, President Feng, sisikapin ko upang hindi ko biguin ang tiwala mo. At si Su Xiaoyu ay na-promote bilang espesyalista. Siya ang ganap na mamamahala sa pagtanggap kay Amo Wang. Salamat, Amo Feng. Sisiguraduhin kong magsusumikap ako. Hindi ko bibiguin ang tiwala mo sa akin. Su Xiaoyu, maghintay ka. Hindi kita hahayaan, kukunin ko ang lahat ng pag-aari ko at agawin pabalik lahat. Bakit mo ako pinatawag? Ang sama ng lugar na ito, ayoko nang pumasok dito, kahit isang hakbang. May isa akong paraan para makuha mo si Su Xiaoyu. Ano sa tingin mo? Ano ang plano mo, ikaw lang? Papatulugin ko si Su Xiaoyu. Kapag wala na siyang malay, saka mo siya kunin. Pagkatapos, ipapakalat ko ito sa lahat. Sa oras na iyon, mamumuhi si Jinxie sa kanya. Pagkatapos ng lahat, akin na si Jinxie at si Su Xiaoyu ay sayo na kanya-kanya tayong makukuha. Ano sa tingin mo? Sige, Supervisor Xiao. Ikaw pala ang dalubhasa, paano mo nalaman? Si Jinxie at si Su Xiaoyu na iyon ay kasal na. Nakaisip ka ng napakasamang plano. Ikaw pala ang magaling, paano mo nalaman? Si Feng Jinxie at si Su Xiaoyu na iyon, nagpakasal na. Nakaisip ng ganyang malupit na paraan. Ano? Si Su Xiaoyu na probinsyana. Talagang pinakasalan si Kuya Jinxie. Totoo bang nagpakasal na sila? Hindi mo pa alam. Gusto mo ba o hindi? Kung hindi mo gusto, hahanap na lang ako ng iba. Sa oras na iyon, hindi ka na makakapaghiganti. Sumasang-ayon. Siyempre sumasang-ayon. Gusto ko na talagang maghiganti sa kanila, at gusto ko ring makuha si Su Xiaoyu. Pero, gagawin ko ang trabaho para sa iyo. Kailangan mo akong bigyan ng mas maraming pakinabang. Itong walang kabusugan. Pagkatapos ng lahat, bibigyan kita ng 500,000. Ha. Si, deal. Su Xiaoyu, bukas ng gabi, matatapos na ang magandang araw mo. Sisiguraduhin kong mapapahiya ka at masisira ang pangalan mo. Presidente Feng, magandang balita. Yung ipinahanap ninyo sa akin, si Miss Xiao Wu, nakilala ninyo noong bata pa, may lead na. Feng Zong, magandang balita. Yung ipinahanap mo sa akin, si Miss Xiao Wu, na nakilala mo noong bata ka, may lead na. Ano? May nalaman ka na? May clue na kay Xiao Wu? Feng Zong, based sa mga lead na naipon namin, sa dating address, edad, at sa itsura na inilarawan mo, parang nakaturo kay Miss Su Xiaoyu. Ano?
Su Xiaoyu. Pasensya na. Dati, ako ang mali. Hindi dapat kita inaaway. Pero ang demotion na ito, na-realize ko ng lubos ang pagkakamali ko. Kaya pumunta ako para humingi ng tawad. Patawarin mo na ako? Okay lang, basta alam mo na mali ka. Alam ko na talaga. Patawarin mo na ako. Kung ganoon, mapapatawad kita. Sana sa susunod, hindi mo na ako aawayin. Gawin na lang nating maayos ang trabaho natin. Kung ganoon, mapapatawad kita. Sana sa susunod, huwag mo na akong pag-initan. Gawin nating maayos ang ating sariling trabaho. Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang sasabihin ko. Alam ko na. Mabuting tao ka. Ito ang inumin na espesyal kong binili. Tayo'y inumin na lang ito imbes na alak. At kalimutan na ang lumang tampuhan. Okay lang ba? Si. Su Xiaoyu, inumin mo ito. Maghintay ka ng mapahiya ka. Ikaw. Ano ang nilagay mo sa inumin? Wala naman. Anong problema mo? Su Xiaoyu, huwag mo akong takutin. Ikaw. Su Xiaoyu, ito ay kasalanan mo. Liu Yan, pasok ka, messagehan si Zhao Dacheng dalhin mo siya. Darating na! Liu Yan, pumasok ka na at i-text si Zhao Dacheng. Dalhin mo siya. Nandito na ako. Feng Zong, kumpirmado na. Sigurado na ako. Miss Su Xiaoyu. Siya nga talaga ang hinahanap ninyo noong bata siya sa probinsya, sa bahay ng kanyang lolo, na nakilala bilang Xiao Wu. Siya pala. Siya nga talaga. Eng Zong, ang detalyadong impormasyon ay naipadala na sa iyong telepono. Walang pagkakamali. See ya. Xiao Wu. Si Xiao Wu na hinahanap ko sa maraming taon ay nasa tabi ko lang pala, ay si Su Xiaoyu pala. Kaya pala noong una ko siyang makita, ay parang pamilyar na siya. Kaya pala lagi kong hindi sinasadyang pinoprotektahan siya at inaalala siya. Siya pala ang minahal ko mula pa noon, ang singsing na ito ngayon. Sa wakas ay maibibigay na. Dumating ka na. Handa na ang tao para sa iyo. Ang bilis naman ninyo. Nandito ka na. Inihanda ko na ang tao para sa iyo. Ang bilis ninyo. Pagkatapos ngayong gabi, hindi na siya magugustuhan ni Feng Jinxi. Si Feng Jinxi ay sayo na. Naku, nahihirapan ka rin. Sa isang matabang babae na ito. Nagagawa mo ring saktan. Mataba. Mas masarap. Ginoong Feng. Feng Jinchi. Iligtas mo ako. Pinangalanan mo pa si Jinxi. Pagkatapos ngayong gabi. Tingnan natin kung gusto ka pa niya. Karapat-dapat ka bang magsuot ng kwintas na ito? Ate Xiaoro, tama ka naman. Ikaw lang ang karapat-dapat kay President Feng. At sa napakamahal na kwintas, ikaw ang tunay na asawa ni President Feng. Lehitimong asawa. Tulad ni Su Xiaoyu na mistress, nararapat lang ang nangyari sa kanya. Ikaw lang ang dapat magsuot ng mamahaling kwintas na ito. Ikaw ang tunay na asawa ni Boss Feng. Ang lehitimong asawa. Tulad ni Su Xiaoyu na kabit, deserve niya ang nangyari sa kanya ngayon. Usapan na natin yan. Pagkatapos nito, magsalita ka ng mabuti para sa akin. I-promote mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi mawawala ang pakinabang mo. Dinala ko na ang tao para sa iyo. Kung ano ang dapat gawin pagkatapos, alam mo naman. Tandaan mo, gawin mong malinis ang gawa. Pagkatapos ng trabaho, 500,000, kumpleto sa iyo. Sige, maasahan mo. Tiyak na gagawin ko ng maayos. Matagal ko nang gustong tikman. Ang lasa ng babaeng ito.
Babaeng bastos, tinalo mo pa ako. Tumahimik ka. Bitawan mo ako, Zhao Dacheng. Ikaw ay walang hiya. Ikaw ay walang hiya. Bakit hindi masagot? Baka may nangyari sa kanya. Uy, Feng. Kunin agad lahat ng CCTV ng kumpanya. Alamin kung nasaan ang asawa ko. Opo? Babaeng Pilya, huwag ka nang lumaban. Sumuko ka na lang sa akin. Mas mabuti pa kaysa itapon ka ni Feng Jinxi. Pangako, aalagaan kita. Babaeng Pilya, sinaktan mo na naman ako. Inaabuso mo ang kabaitan ko, di ba? Bitawan mo ako, Zhao Dacheng. Ikaw ay walang hiya. Saklolo. Su Xiaoyu. Tinalo mo ako. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, hindi na ako mag-iingat. Disiplinahin ako. Sa iyo lang? Ngayon ay pagsisihan mo ito. Leksyonan mo ako. Ikaw? Ngayon, papagbayarin kita. Feng Jinxi. Iligtas mo ako, Feng Jinxi. Zhao Dacheng, naghahanap ka ng away. Bakit ang tagal mo? Akala ko, takot na takot ako. Ayos ka lang ba? Paumanhin. Nahuli ako. Hindi na mauulit. Hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo. Feng Jinxi, mag-ingat ka. Gusto mong mamatay? Feng. Kunin mo siya agad. Turuan mo siya ng leksyon. Pagkatapos, dalhin mo siya sa presinto. Ang kanyang mga ginawa ay pagsisisya niya. Bigyan siya ng leksyon. Pagkatapos, dalhin siya sa pulisya. Gagawin ko siyang magdusa. Opo. Xiaowu. Xiaowu, okay ka lang? Ako. Tulong. Tulungan mo ako. Pakiusap. Naloko si Xiaowu. Makasama ito sa kanyang katawan. Xiaowu, gusto kita. Matagal na. Magiging responsable ako sa iyo hanggang dulo. Hindi kita bibiguin. Pinahiya ka kagabi. Mula ngayon, poprotektahan kita kahit mamatay ako. Sa mga nanakit sa'yo, hindi ko sila palalampasin. Pinagtiyagaan kita kagabi. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Sa mga nanakit sa'yo, hindi ko sila palalampasin. Zhao Dacheng. Bakit ka nandito? Ikaw at si Su Xiaoyu. Kahapon. Baka naman kagabi, ginawa namin iyon ni Feng Jinxi. Ako. Anong nangyayari? Bakit ka narito? Bakit si Kuya Jinxi? Nasaan ang walang kwentang si Zhao Dacheng? Ginoong Feng, paano naman po kayo ganyan? Pero kasal na po kayo kay Xiaoro. Paano naman po ninyo siya niloko? At sa isang tulad ni Su Xiaoyu, na mataba at pangit, na probinsyana at pangit. Ako at si Xiaoro ay walang anumang relasyon. Sino ang nagsabi sa iyo? Kasal ako sa kanya. Ginoong Feng. Po. Mataba at pangit mga babaeng taga-probinsya na magkakasama. Ako at si Xiaoro, walang anumang relasyon. Sino nagsabi sa iyo? Nagpakasal ako sa kanya.
President Feng, kayo. Ano po ang sinabi ninyo? Hindi ba ang nagpakasal sa inyo? Ay hindi si Xiaoro. Ulitin ko. Ako at si Xiaoro. Walang koneksyon. Walang anumang relasyon. Lalo na ang pagpapakasal mula ngayon. Xiaoro, Liu Yan. Kayo ay formal na. Nasibak sa Konghai Airlines. President Feng, Ako ay naloko ni Xiaoru. Hindi ko sinasadya. Pakiusap, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Huwag niyo akong sibakin. Tauhan! Dalhin sila palabas. Hindi na sila papapasukin kahit isang hakbang sa Konghai Airlines. Su Xiaoyu, hindi kita tatantanan. Ikaw ang umagaw ng lahat sa akin. Babayaran mo ito. Chen Feng, imbestigahan mo agad. Kunin ang ebidensya kahapon ng pananakit sa asawa ko. Gusto ko na ang mga taong gumawa nito. Lahat ay magbabayad ng nararapat. Chen Feng, alamin agad. Kolektahin ang kahapon mga ebidensya na puminsala sa asawa ko. Gusto ko ang mga taong gumawa nito. Lahat ay magbabayad ng nararapat. Ako, kahit nangyari ang kahapon, pero sinabi ni Feng Jinqi dati, may gusto siyang tao, kagabi siguro para iligtas lang ako. Presidente Feng, ang nangyari kagabi ituring na hindi nangyari. Alam ko, ginawa mo para iligtas ako kaya ginawa mo iyon. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito iisipin at hindi kita aabalahing, pasensya na. Si Xiao Wu. Wala pa siyang alam. Si. Anong nilagay mo sa inumin? Wala naman. Anong nangyari sa'yo? Su Xiaoyu, huwag mo akong takutin. Ikaw. Yung inumin ko, tiyak na may problema. Baka siya at si Zhao Dacheng magkasabwat. Xiaoro. Xiaoro. Bakit nandito ka? Hindi ka ba? Nasibak na sa kumpanya? At saka, dati, ikaw ang naglagay sa inumin. Ng kung ano, tama ba? Tiyak na may problema ang inumin na iyon. Su Xiaoyu, huwag kang manira. Ako ay nawalan ng trabaho dahil sa'yo. Nasira ang aking reputasyon. Hindi ka pa ba kontento? Ikaw ay isa lang. Babaeng taga-probinsya na maswerte. Sa pamamagitan ng anong paraan. Inagaw mo ang posisyon ko. Ngayon, gusto mo pa akong sisihin? Ang kapal ng mukha mo. Su Xiaoyu, sinira mo ang lahat sa akin. Inagaw mo ang posisyong dapat ay akin. At si Jinxi. Ngayon, dapat kang magbayad. Gawin kang mawala sa mundong ito. Para matapos na lahat. Ninakaw mo ang posisyon na dapat ay akin. At si Jinxi. Ngayon, dapat kang magbayad. Gagawin kitang mawala sa mundong ito. Para matapos na lahat. Huwag ka nang magkunwaring inosente dito. Kahit anong palusot mo, wala ring silbi. Dapat mong panagutan ang lahat ng iyong ginawa, magbayad. Dahil hindi ka umamin, tatawag na ako ng pulis ngayon. Subukan mo. Hindi kita tatantanan. Tuturuan kita ng leksyon. Kapag nawala ka, saka lang matatapos ito. At si Jinxi ay magiging akin. Huwag gumalaw. Kung gagalaw ka pa, sasaktan na kita ngayon. Xiaoro, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Isang matabang probinsyana. Walang status, walang background. Bakit mo inagaw si Jinxi? Bakit mo inagaw lahat ng akin? Ikaw ay isang magnanakaw. Ninakaw mo ang dapat ay akin. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mong mabuti ang mukha mo. Puro taba, mukhang probinsyana. Nakasuot ng pinakamurang damit. Isa kang probinsyana na hindi nababagay. Sa tingin mo ba, talaga bang si Jinxi ay tapat na gusto ka? Puro taba ang mukha, mukhang probinsyana. Nakasuot ng pinakamurang damit.
Isang probinsyana na hindi bagay sa matataas na lugar. Akala mo ba? Talagang si Jinsi ay. Totong gusto ka. Siya ay. Naakit lang sa iyo ng sandali. Pansamantalang libangan lang. Kapag nakita niya ang tunay mong pagkatao, magsasawa siya sa iyo. At iiwan ka, sa panahong iyon, mananatili kang probinsya ng walang-wala. Nabaliw na ba itong si Xiaoro? Kapag wala ka na, si Jinsi ay magiging akin na naman. Feng Jinchi, nasaan ka? Ayon sa CCTV, si Su Xiaoyu hindi nagtagal pagbalik sa reception room. Sinundan siya ni Xiaoru. May hawak na kutsilyo. Ano? Itong baliw na si Xiaoro. Kung may mangyari man kay Su Xiaoyu, hindi kita patatawarin. Magutos ka na agad ng tao dito. Xiaowu, huwag kang magkakaproblema. Xiaoro, pakawalan mo si Su Xiaoyu. Bakit ko siya pakakawalan? Maliban kung hihiwalayan mo siya ngayon at pakasalan mo ako. Xiaoro, pakawalan si Su Xiaoyu. Bakit ko siya pakakawalan? Maliban kung hiwalayan mo siya ngayon at pakasalan mo ako. Tumahimik ka na lang. Kuya Jinsi, mahal kita sa loob ng maraming taon. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Bakit sa iyong mga mata, tanging itong matabang babae? Hindi mo ako nakikita kailanman. Mula pa sa simula, sinasabi ko sa iyo ng malinaw, hindi kita gusto. Siya ay isa lang. Galing sa probinsya. Isang matabang dalagang walang background at pagkakakilanlan. Bakit siya karapat-dapat na tumabi sa'yo? Ako lang. Ang karapat-dapat na tumabi sa'yo. Ako lang ang pwedeng maging asawa mo. Siya? Dahil totoo ang pagmamahal mo sa akin, ipinapangako ko sa iyo, hiwalayan ko si Su Xiaoyu at mamahalin lang kita. Pakakasalan kita. Pakawalan mo muna siya. Huwag mo siyang saktan, okay? Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi mo ako niloloko. Gusto mo ba talaga? Hiwalayan si Su Xiaoyu? At pakasalan ako? Iyo. Para lang iligtas siya. Hindi kita niloko, Xiaoro. Lahat para sa iyo. Ngayon, kung papatayin mo si Su Xiaoyu, mahaharap ka sa batas. Paano ka pa magpapakasal sa akin? Ganito. Ibaba mo muna ang kutsilyo, okay? Lahat ay para sa iyo. Ngayon, kung papatayin mo si Su Xiaoyu, haharapin mo ang batas. Paano mo ako pakakasalan? Kaya, ibaba mo muna ang kutsilyo, okay? Para sa akin, kunwari lang ba siyang sumunod? Si Kuya Jinsi ay hindi para sa iyo. Hindi mo siya karapat-dapat, at sa huli, akin pa rin siya. Kailangan kong makipag-arte, kasama si Feng Jinsi. Kuya Jinsi, magpakasal na tayo. Feng Jinsi, niloko mo ako. Bitawan mo ako. Niloloko mo lang ako, ayaw mo talaga akong pakasalan. Bitawan mo ako. Niloko ka? Ikaw ang nag-iisip ng imposible. Nagpumilit ka. Sinaktan mo si Xiaoyu. Pinagplanuhan mo siya. Mga guwardiya. Pasok at pigilan ang babaeng ito. Feng Jinsi, galit ako sa iyo. Su Xiaoyu, galit din ako sa iyo. Xiaoro, marami kang kasalanan. Binabalak mong manakit. Ang naghihintay sa iyo ay ang batas lamang. Ilabas ninyo siya. Pasensya na, Xiaowu. Nalate ako. Wala ka bang sugat? Pasensya na, Xiaowu. Nalate ako. Wala ka bang sugat? Okay lang ako. Medyo natatakot lang ako. Akala ko sa buhay na ito, hindi na kita makikita pang muli. Pasensya na. Nalate ako. Kasalanan ko ito. Lagi kitang inilihim. Hindi ko nasabi sa iyo ang totoo. Pinagkakamalan mo ako ng matagal. Totoo? Anong totoo? Naalala mo ba? Ikaw, si Xiao Wu. Ako si Xiao Qi. Ikaw si Kuya Xiaoqi. Tama? Noong bata ako, mahina ang katawan ko. Dinala ako ng lolo ko sa probinsya para magpagaling. Noong mga panahong iyon, lagi mo akong pinapagaling. Sa mga nakaraang taon, hinahanap kita. Hindi ko inaasahan na nasa tabi kita. Ikaw pala ang tahimik at seryoso. At mahiyain na kuya. Ako iyon. Ako nga. Xiao Wu. Mahal kita. Mula noong bata pa ako, mahal na kita. Ang lihim na kasal ay para dito. Ang gusto ko ay palagi kang ikaw. Xiao Wu, Su Xiaoyu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong pananagutan kita, okay? Sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang makaranas ng anumang paghihirap. Gagamitin ko ang buong buhay ko
para mahalin ka ng lubos. Oh, Kuya Xiaoqi. Salamat sa pagsang-ayon mo.